May bisita ulit tayo mga kalikot, isang printer Brother MFC-G200. Bago natin kalikutin, shoutout muna natin si Ma'am Pox TY. Yun yung name niya sa account niya sa Facebook. From Nara, Bacnotan, La Union. Bali siya yung may-ari nitong printer na nire-repair natin. So ang problema nito mga kalikot, may error siya. Yan, try natin. Tapos sabi rin ni Ma'am, may maingay sa loob. Siguro may natanggal or may dumi or may mga papel na naiwan sa loob. Try natin mag-print. Check muna natin kung may bond paper. Ay, wala pala. Try natin mag-print. Yan, check natin kung ano yung error niya. Yon, print unable 8F. Yun yung error niya mga kalikot. So, yan yung i-check natin mamaya. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung mga ganitong video, huwag nyo pong kalimutang suportahan ng ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Bali buksan muna natin. Check natin dun sa loob. Tapos check rin natin dun sa likod kung may bumara na papel. Malinis naman, wala namang bumara na papel. So baklasin muna natin. Try muna natin i-close yung printer or yung kanyang scanner dito. Try natin ulit na i-close. Ayan, mukhang napipigilan yung print head nya, tapos may maingay dito banda. So baklasin natin tong cover nya mga kalikot. Bali unplug muna natin. Check muna natin, baka madumi yung encoder strip nya. Yan, mukhang maitim na. So try muna natin linisan mga kalikot. First time ulit natin na mag-repair ng ganitong model sa Brother, yung MFC-G200. So dati kasing nire-repair natin yung DCP-T300. May mga video rin tayo dito sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. At saka yung isa, yung DCP-T710W. So yun lang yung mga model na nagawa natin. So first time natin na mag-repair ng ganitong model, yung MFC-G200. Pero halos same lang din sila ng mga parts at saka kung paano buksan. Linisan muna natin yung kanyang encoder strip. Baka madumi na kasi medyo maitim siya eh. Linisan muna natin bago natin i-check sa loob. Baka dito lang nagkaroon ng problema. Ayan o, medyo madumi na rin siya. Try ulit natin i-plug. Ayan, tapos i-close natin itong switch ng kanyang scanner. Tapos check natin kung mag-i-error pa. Ayan, parang napipigilan yung kanyang print head. Try natin mag print ulit. Ayun, parang maingay dito. Ayun. Okay. Mukhang natabingi yung encoder disk nya doon, sa gilid. Tapos nag-i-error siya. So ganun pa rin yung error niya, print unable 8F. Okay, so kaya pala maingay dito banda mga kalikot. Ayan, naipit yung or tumabingi yung disk nya, yung encoder disk. Kaya pala maingay, tapos ayaw umikot itong encoder disk, tapos yung itong mga roller nya. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan yung disk nya, tabingi na. Yan. Hindi siya straight. Yan, tumabingi siya. Kaya pala ayaw niyang umikot, pati yung mga roller nya. Baka may natanggal na lock, kaya tumabingi itong gear nya. Pero try nga natin na iurong.
pero baka mapunit kasi natin yung encoder disc nya. Tumabingi kasi yung gear nya mga kalikot, pati yung kanyang encoder disc. Ayan, parang baka mapunit natin. Bali baklasin na lang natin siya mga kalikot. Unplug muna natin. Tanggalin muna natin yung tray nya para makagalaw tayo ng maayos. Tanggalin muna natin yung kanyang scanner para matanggal natin yung casing na pang itaas ito. Bali disassemble muna natin. Yan, i-share ko rin kung paano natin siya disassemble. So dito guys, tanggalin nyo lang itong mga wire dito sa kanyang board. Tapos may screw yung ground nya, tanggalin rin natin yan. Dito sa mga socket nya may mga color coding naman yan. So mas maganda kapag picturean nyo or i-video nyo siya para pag ikabit nyo mas madali na lang. Yan. So kung ano yung wire ng papuntang scanner, yun lang din yung tatanggalin natin. Kapag hindi nyo kabisado mga kalikot kung saan ilalagay yung mga wire dito sa mga socket nya, pwede nyo siyang picturean at saka i-video para pag binalik nyo mamaya mas madali nyo na lang ikabit. Tapos tanggalin rin natin tong ground. Check nyo lang din kung paano nyo siya tinanggal, ganun rin yung pagkabalik natin mamaya. Tapos wag nyo rin kalimutan tanggalin itong kanyang ribbon. Bali dandahanin lang natin, baka mapunit natin siya. Mahirap pa naman maghanap ng parts ng brother na brand. Kapag tanggalin nyo na yung kanyang scanner, bali tulak nyo lang ng kaunti papalikod. Yan, ito muna yung unang tatanggalin natin banda sa left side. Sa left side natin. Yan. Saka natin hugutin na pa-left yung bandang right na lock nya. Yan, bago natin matanggal yung kanyang scanner. Linisan muna natin. Medyo madumi. May screw siya dito. Yan. Tanggalin natin yung mga screw na yan. Para mayangat natin yung casing na pang ibabaw. Tapos dito sa kanyang ink tank, may isang screw pa dito. So tanggalin rin natin yan. Sunod na tatanggalin natin mga kalikot itong kanyang panel screen. May mga lock siya dito sa may likod. Sundutin lang natin ng flat na bagay kung ano yung pang sundot nyo. So dito may lock rin siya dyan. Tapos dito sa ilalim. So kailangan nyo rin sundutin dito sa ilalim. Bali dalawa yan. Yung may butas dito sa ilalim, bali itulak nyo lang mga kalikot para matanggal itong kanyang panel. Dito guys, sa baba nya, ayan may lock siya dyan. Yan yung tatanggalin natin. Yan. Tapos dito may lock rin siya dito. Ayan. And then tanggalin natin yung wire dito sa socket ng board. Yan. Kapag natanggal na natin yung panel niya dito sa harap, may dalawang screw siya dito. Bali yan na lang yung tatanggalin natin para maiangat natin yung upper casing niya. So tandaan nyo lang guys yung mga screw niya kasi may mga maliit, may mga malaki. Yung katulad niyan. So kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo rin ibabalik. Saka natin tanggalin itong upper casing niya. Tapos check nyo lang guys yung mga wire, baka bigla nyo siyang maiangat. Tapos may wire pala na nakakabit katulad nito sa mga sensor. So baka mahila natin siya maputol. So i-check nyo lang. Bago pala natin matanggal itong upper casing nya, tanggalin muna pala natin itong cover nya dito sa likod. Bale, sikwatin lang natin dito sa right side natin yung pinakalock nya, tapos hilain natin na palabas. Yan, para matanggal itong cover nya sa likod. Tapos pwede na natin siyang iangat yung upper casing nya. I-check na natin yung kanyang encoder disc. Ayan guys, tumabingi talaga siya. Hindi kaya nasira na itong encoder disc nya. Bale, umatras siya. Ayan o.
Ayan, tumabingi na yung kanyang encoder disc. Bali umatras or umurong itong mismong gear niya, kaya pati itong kanyang encoder disc nahila niya palabas. So check natin kung magawan natin siya ng paraan. Ayan, naipit na yung encoder disc niya dito sa kanyang sensor. Tumabingi na yung mismong encoder disc. Mukhang umurong yung kanyang gear dito sa pinaka shafting or roller ng gear na to. Check natin kung pwede pa natin siya matulak. Ayan o. Ayan, lumabas rin siya dito. So tanggalin na lang natin. Ayun. Ayan guys, may bitak yung kanyang gear. Ayan yung kulay itim na yan nag-crack siya. Dito naman nakapix naman yung gear at saka itong encoder disc niya. Ayan, may lamat pa siya dito. Yung kulay puti. Linisan muna natin mga kalikot yung kanyang encoder disc. Buti hindi siya nayupi. Parang na-disalign lang. Mamaya lagyan natin ng glue mga kalikot dito sa pinakalikod niya. Tapos itong bitak na to. Bitak yan yung may itim na yan. Siguro habang umiikot itong roller niya, lumabas na yung mismong gear na to. Kasi may kwan siya, may bitak. Kaya lumuwang siguro. Ayan, madumi rin yung kanyang encoder disc. So sana okay pa itong kanyang encoder disc. Ayan halatado yung parang gas-gas. Bali, lagyan ko muna siya mga kalikot ng mighty band para mapag-close lang natin itong bitak niya. Tapos update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nasalpak na natin siya dito. Tapos lagyan rin natin siya or ispatan natin siya ng mighty band yung mismong plastic niya or itong gear na to dito sa kanyang itong pinaka roller. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Napansin natin mga kalikot parang may damage yung kanyang encoder disc. Ayan kita ba? Ayan parang may guhit. Ayan So sana okay pa ito. Bali naipit kasi siya dito sa kanyang sensor. So hindi natin alam kung okay pa to. Pero try pa rin natin. Ikabit na natin siya mga kalikot. Tapos ispatan natin siya ng glue. Yung dyan sa pinaka shafting niya. Tapos gear. Ayun. Yan, iurong pa natin konti. Tapos kailangan straight itong kanyang encoder disc dito sa kanyang sensor. Tapos mamaya guys, spatan natin siya ng glue. Kahit 4 na spot lang. Para dumikit itong kanyang gear dito sa pinakabakal na to. Pero check nyo muna mga kalikot kung straight na yung encoder disc bago natin spatan ng glue. Baka mamaya tabingi siya na ispatan na natin. So baka mahirap na natin tanggalin yung mismong gear. Dito pala mga kalikot, may awang siya dyan dito sa gear na to. So kapag na-disalign pala itong encoder disc, may posibilidad na matulak siya. Lalo na kapag nag-paper jam or marami yung napiding na band paper. So ganyan siya mga kalikot Ayan kapag matulak lang konti, tatabingi yung encoder disc. Ayan so madi-disalign siya, parang maluwang. Ayan yan, na-disalign na yung ating encoder disc. Naispatan na natin siya ng glue. Try natin lagyan ng kalang na plastic na manipis lang para hindi lang siya pupunta doon or hindi siya mauusog na papunta sa left. Bali, lagyan muna natin ng kalang to mga kalikot. Yung maluwang lang siya tapos hindi gaano mahigpit. Tapos lagyan natin siya ng grasa. May nahanap tayong plastic. Ayan manipis lang siya. So ito yung ilalagay natin mga kalikot. Kasi medyo malaki rin yung kanyang butas. Hindi siya hihigpit sa kanyang or doon sa bakal ng gear na to. So lagyan muna natin ng grasa. Try natin ito. So kailangan maluwang siya para hindi sasabit itong nilagay natin. Tapos lagyan rin natin to ng grasa, itong bakal. Bali hiniwa natin to mga kalikot para may pasok natin doon.
So try natin. Gawa natin ng paraan. Ayan. Ayan maluwang siya. Sakto lang. Tapos kapag itulak na natin itong gear, hindi na natin may tulak kasi may nakakalang na dito. Para hindi lang matabingi itong kanyang encoder disc. Ayan kahit anong tulak natin, hindi na siya tatabingi. Ayan. Pero maluwang pa rin siya. Ayan Tapos dito pantay na yung ating encoder disc. Siguro maluwang na itong kanyang spring kaya hindi na siya lumalaban. So okay, assemble na natin siya. So ganun lang mga kalikot ang pag-disassemble at saka mag-assemble ng Brother MFC G200. Okay, so try na natin siya mga kalikot. Plug na natin. Tapos check natin kung mag-i-error pa siya. Ayun. Ayan, mukhang nag-reading na yung kanyang print head. Ayan guys Hindi katulad kanina, unang saksak pa lang natin, error kaagad. So ayan guys, wala na yung error niya. Try natin mag-print. May bond paper na siya. Magte-test print muna tayo. Ayan, okay na. Ayan. Check natin kung mag-i-error pa siya or check rin natin kung magpiprint na siya. Ayan guys mukhang okay na. So yun lang yung problema niya mga kalikot, na-design lang yung encoder disc. Ayan, nagpiprint na siya Okay. Ayan, kaso lang dalawa yung nahuhugot niya na bond paper. Ayan, so ito naman isa. Mukhang okay na siya mga kalikot, hindi na siya nag-error. Try naman natin mag-copy mga kalikot. Ito na lang, colored siya. Ayan, copy natin. Colored. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Hindi na siya nag-error. So yun nga, dun lang siya nagkaroon ng problema sa kanyang encoder disc. UP na siya kasi nag-adjust yung kanyang parang shafting roller, kaya pumunta sa left side yung kanyang encoder disc. Ayan, mukhang may problema sa kanyang kulay. Cleaning muna natin. Ayan, sa cleaning tayo, black, colored, all. Okay naman yung kanyang black, yung colored na lang para hindi aksayado sa kulay black. Kasi yung black niya mga kalikot okay naman clear naman. Bali, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag okay na lahat yung mga kulay niya. Much later. Try natin mag-copy ito. So sa colored tayo. Kasi okay naman yung black niya mga kalikot Ayan guys. So okay naman mga kalikot nakuha niya yung kulay. Okay, so okay na siya mga kalikot. Tapos napapansin natin mga kalikot kapag nagpiprint siya, may sumasama na ibang mga papel, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan marami yung mga nilalabas niya. So dapat isa lang. So kapag ganun mga kalikot, ang gagawin natin kapag multi-feeding siya or marami siyang nilalabas na papel, or kapag nagpiprint tayo, maraming sumasama na bond paper, dapat isa lang yung nilalabas niya.
Kapag ganun mga kalikot, i-adjust natin yung kanyang tray dito sa kanyang paper separation assembly. Bali, tanggalin natin itong kanyang tray. Kung makikita nyo dito mga kalikot, yung mga maliliit na yan, no, i-adjust natin siya. Bali, itulak lang natin pababa isa-isa. Yan. So, kailangan may tweezer kayo. Bali, ibaba natin siya. Isa-isa. Yan. So, kailangan matulis yung ating tweezer. Kunin muna natin yung matulis na tweezer natin. Yan, kailangan matulis yung ating panundot. Bali, i-bend lang natin pababa. Ito kasi yung nagsisiparate ng bond paper. Bali, i-bend natin lahat hanggang sa baba. Bali, tumaas na kasi siya. Try ulit natin mag-print kung single na lang na bond paper yung pinipiding niya or nilalabas niya. Copy ulit tayo. Mga 3 times na kasi na marami siyang nilalabas or sumasama dun sa isang piniprint natin. So yun lang yung i-adjust natin mga kalikot, yung paper separation assembly niya. Ayan, so isa na lang yung pinipiding niya na papel or bond paper. Ayan, so okay na siya mga kalikot. Try natin mag test print. Ayan guys. So mayroon lang dito sa dilaw, pero try natin i-cleaning ulit. Isang pattern lang naman yung nawala. So try ulit natin i-cleaning. So at least isang bond paper na lang yung nilalabas niya. Natapos na siya nag-cleaning, try na natin mag test print. Ayan guys. Tapos try ulit natin mag Xerox. So last test na natin. Ayan, magka-copy tayo. Tapos hinihintay na rin ng may-ari yung printer na to dun sa labasan, kaya minamadali na. So last test na natin to. So at least nagpiprint na siya. Tapos tag-iisang bond paper na rin yung nilalabas niya, hindi katulad nung una nating pinag-print. Marami siyang nilalabas na bond paper. So okay. Okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So ang mga ginawa natin mga kalikot, nag-cleaning tayo. Tapos yun nga, nakita natin na tabingi yung kanyang encoder disc. Doon siya nagkaroon ng problema. Tapos lumabas na doon sa kanyang guide yung mismong encoder disc. So ang ginawa natin mga kalikot, nilinisan natin yung encoder disc niya. Tapos pinix na natin. Bali, nispatan natin siya ng mighty band. Tapos napansin natin dito sa right side, yung sa mismong gear niya, doon din sa mismong roller niya, may awang siya. Kaya kapag umiikot na yung roller niya, parang pumapaling siya na pa left, kaya tumatabingi yung kanyang encoder disc. So ang ginawa natin guys, nagkalang tayo dun ng plastic na manipis para hindi lang siya pumaling na pa left yung ating shafting roller, yung kinakabitan ng gear. So ngayon okay na lahat mga kalikot, nagpiprint na siya. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel or kapag nakabisita kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.